Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may mga tao na nananatiling kalmado kahit sa gitna ng matinding pagsubok, habang ang iba ay mabilis bumigay sa maliliit na hamon? Ginugugol natin ang buhay natin sa paghahanap ng kapayapaan. Hinahanap natin yon sa pera, kasikatan, relasyon, o kahit sa panandaliang mga salita ng pagdamay. Pero kung lahat ng bagay na yon ay maaaring mawala sa isang iglap, totoo ba talagang nag-e-exist ang kapayapaang hinahawakan mo? Ang Stoicism ay may ipinapakitang katotohanan na hindi lahat ay handang tanggapin. Ang kapayapaan ay hindi mo matatagpuan sa labas. Ito ay pinapalago mo sa sarili mo. Hindi ito nanggagaling sa pag-iwas sa paghihirap, kundi sa kakayahang harapin ito ng diretso at hindi natinag. Ang video na ito ay maglalakad sa iyo sa 8 simple pero makapangyarihang mga estratehiya para magtagumpay sa pagkontrol ng iyong isip. Mga prinsipyong hango sa karunungan ng Stoicism. Isang praktikal na toolkit para kontrolin ang emosyon, palaguin ang disiplina, at buuin ang isang matatag na panloob na lakas sa harap ng kawalang katiyakan ng buhay. Maghanda ka, dahil ang paglalakbay na ito ay hindi para sa mga taong hanap lang ay kaginhawaan. Ito ay para sa mga tunay na gustong lumakas araw-araw. Numero 1. Yakapin mo kung ano ang meron. Isang araw, paggising mo, sinilip mo ang cellphone mo at nabasa mo ang isang hindi ka nais na isang mensahe. Bumagsak ang isang mahalagang proyekto. Isang malapit na kaibigan ay basta na lang nawala na hindi nagpaalam. Isang napakagandang oportunidad na sayang sa huling sandali. Sa isang iglap, naramdaman mong parang lulunurin ka ng kawalang magawa. Bakit sa akin nangyayari ito? Paulit-ulit mong tanong na parang sirang plaka. Pero ano ba ang realidad? Nangyari na. Hindi na mababawi. Ang reaksyon mo ang magpapasya kung lalo kang lulubog sa paghihirap o babangon ka ng mas malakas. Tinuturo ng Stoicism na ang daan patungo sa panloob na kapayapaan ay hindi sa pagkontrol ng mundo sa paligid natin, kundi sa pagmaster kung paano tayo tumugon dito. Tanggapin ang realidad kung ano ito. Hindi ibig sabihin nito na susuko ka o magiging kampante ka na lang. Kabali-kabalinan ibig sabihin nito. Ito ay isang hakbang ng lakas. Isang kusang desisyon na ilipat ang iyong enerhiya mula sa mga bagay na hindi mo kontrolado, papunta sa mga bagay na kaya mong ikontrol. Tulad ng sinabi ni Epictetus, huwag mong hangarin na mangyari ang gusto mo. Sa halip, hangarin mo na mangyari ang nangyayari at magiging masaya ka. Kung yayakapin mo ang realidad imbes na labanan ito, magkakaroon ka ng benepisyo na kakaunti lang ang meron. Ang kakayahang manatiling matatag kahit anong sitwasyon. Isipin mong nagdadrive ka sa isang mahabang kalsada tapos biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pwede mong murahin ang ulan, mainis, at magreklamo na nasira ang mga plano mo. Pero may maidudulot ba yon? Uulan pa rin. Wala itong paki sa reklamo mo. Pwede mo ring buksan ang music player, panoorin ang mga patak ng ulan na dumadampi sa windshield, at ayusin ang mga plano mo. Ang pagkakaiba ng isang miserable at isang payapang araw ay hindi ang ulan, kundi kung paano ka tumugon dito. Pero paano mo talaga ma-apply ang prinsipyong ito sa totoong buhay? Mukha itong simple, pero kapag biglang dumating ang hindi inaasahan, paano mo ba talagang mapapanatili ang composure? Ang sagot ay nasa 3 payak pero malalakas na hakbang. Unang hakbang, kilalanin kapag ang iyong isipan ay pilit na umiiwas sa realidad. Kapag nararamdaman mong frustrated, disappointed, o stress ka sa isang sitwasyon, huminto ka at tanungin mo, kaya ko ba itong baguhin? Kung hindi, lahat ng negatibong reaksyon mo ay aksaya lang ng enerhiya. Halimbawa, kung na-delay ang flight mo, kahit anong galit, hindi mapapabilis ang pag-alis ng eroplano. Pero pwede mong gamitin ang oras na yon sa pagbabasa, pagninilay, o pagpahinga. Kung ganito mo titingnan ang mga sitwasyon, mapapansin mong karamihan ng frustrations mo ay hindi dahil sa mismong pangyayari, kundi sa reaksyon mo dito. Kapag natukoy mo na ang pag-angal mo, ang susunod na hakbang ay ilipat ang perspective mula sa pagtutol papunta sa pag-angkop. Imbes na isipin na hindi dapat nangyari ito,
Itanong mo sa sarili, paano ko mapapabuti ang sitwasyon? Gawin mong mental training ang bawat hamon. Kung bumagsak ang proyektong inalay mo ang puso mo, imbes na malunod sa disappointment, tanungin, ano ang matututuhan ko dito? Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, ang nakaharang sa daan, iyon ang nagiging daan. Madalas, ang mga hadlang natin ay siya ring mga landas na talagang kailangan nating tahakin. Minsan, ang saradong pinto ay palatandaang kailangan na nating humanap ng bago. Baka pa mas maganda pa kaysa sa na-imagine mo. At pinakaimportante, bigyang diin din ng mga Stoic ang kahalagahan ng actively na pag-manage ng ating emosyon. Ito ang pinakapundasyon. Hindi lang tanggapin ang realidad, kundi baguhin ang iyong emosyonal na tugon dito. Isa sa pinaka-epektibong Stoic technique ay negative visualization. Ihanda ang isipan sa posibleng pagsubok. Bago matulog o paggising, maglaan ng ilang minuto para isipin ang mga posibleng hamon. Isang stressful na araw sa trabaho, mahirap na meeting, isang mahal sa buhay na dumadaan sa pagsubok. Pero imbes na magpanik, ihanda mo ang sarili mong harapin yon ng kalmado. Kapag dumating ang paghihirap, hindi ka na mabibigla o matutulala dahil sinanay mo na ang isipan mo. Ang pagtanggap ay hindi pagkatalo, ito ang mas marunong na daan. Imbes na paulit-ulit kang kumatok sa pader, humanap ka ng pinto. Imbes na magtanim ng sama ng loob, mag-adapt ka. Ang mga nakakaintindi nito ay hindi nagsasayang ng lakas sa paglaban sa realidad. Nabubuhay sila ng may layunin, pero walang paglalaban. Tulad ng kawayan na yumuyuko sa hangin, nangingibabaw sa unos ng buhay nang hindi nababali. At kapag natutunan mo nang yakapin ang kasalukuyan, may isa ka pang bagay na kailangang pakawalan, ang nakaraan. Hindi mo na mababago ang nangyari, pero pwede mong baguhin kung paano mo ito tignan. Paano kung ang iyong mga kabiguan, pagkasawi at pagkakamali ay hindi mo na tinitingnan bilang pasanin, kundi aral na humubog sa iyo? Yon ang pag-uusapan natin sa susunod na leksyon. Numero 2. Pakawalan ang nakaraan. Ang pagpapakawala sa nakaraan ay hindi ibig sabihin na kalimutan mo na ito. Ang tunay na ibig sabihin ay palayain ang iyong sarili mula sa mga hindi nakikitang tanikala na nakakadena sa isip mo. Isipin mong tumatawid ka sa makitid na tulay na may pasan-pasan kang mabigat na bagahe. Mga pagkakamali, pagsisisi, masakit na alaala. Sa bawat hakbang, lalong bumibigat at hindi mo na magawang umusad. Pero ito ang totoo. Karamihan ng pasan mo ay wala ng silbi. Mga anino na lang sa alaala, pero wala ng totoong kapangyarihan sa kasalukuyan mo. Kaya bakit ka pa nakakapit dito? Hindi tayo tinuturuan ng Stoicism na baliwalain ang nakaraan, kundi tanggapin ito, matuto mula dito, at tapusin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isipin mo na patay ka na, nabuhay ka na. Ngayon, kung ano ang natitira, mabuhay ka ng maayos. Kapag nakita mo na ang nakaraan ay tapos na, mas maiintindihan mong ang tunay na mahalaga ay ang kasalukuyan. Pero paano mo ba talagang bibitawan, imbes na hayaang habulin ka ng mga multo ng nakaraan? Unang-unang hakbang, aminin na ang nakaraan ay walang kapangyarihan, kundi kung ibibigay mo ito. Ang mga pagkakamaling nagawa mo, pagsisisi mo, mga pira-pirasong memorya na lang, yan sa isipan mo. Pero kung bumabalik-balik ka lagi doon, para ka lang nakakulong sa isang buhay na tapos na. Una sa lahat, tanggapin ang simpleng katotohanan. Tapos na ang tapos. Kahit ulit-ulitin mo pang sisihin ang sarili mo, hindi na mababago ang realidad. Hindi ang tanong na, paano kung ginawa ko ito? Kundi, ano ang pwede kong gawin ngayon para hindi na ito maulit? Minsan, ang tao nakakapit pa rin sa nakaraan, hindi dahil gusto nila, kundi dahil hindi na nila alam paano mabuhay nang wala yon. Ang guilt at pagsisisi, pwedeng maging parte ng identity mo, kaya pakiramdam mo, kapag binitawan mo ito, parang may mawawala ring parte ng pagkatao mo. Nakakatakot ito, dahil kahit masakit, parang pamilyar na kayakap ang sakit ng nakaraan. Lalo na kung dumanas ka ng matinding pagkalugi o pagkawala. Pero natanong mo na ba ang sarili mo kung ang paghawak mo sa sakit ay tunay bang nagbibigay galang sa iyong nawala? O baka pinapabalik ka lang
sa paulit-ulit na pagdurusa. Ang pagpapakawala ay hindi ibig sabihing balewalain mo ang aral ng nakaraan. Tanggapin mong bahagi iyon ng biyahe. Praktikal na gawain. Isulat mo lahat ng hinahawakan mong bigat. Isang pagkakamali, failed na relasyon, kabiguang bumabagabag sa'yo. Tapos itanong mo, may epekto pa ba ito sa buhay ko ngayon? O ako na lang ang kinukulong ko sa alaala? Minsan ang simple lang ng impact kapag naisulat mo. Marirealize mo na hindi na pala iyon kasing bigat ng akala mo. Ang pagpapakawala ay nangangailangan din ng pagbabago sa pagtingin mo sa sarili mo. Kung lagi mong idinedefine ang sarili mo sa mga mali noon, hindi mo matutuklasan ang potensyal ng kasalukuyan mo. Subukan mong balikan ang isang pagkakamali na sobrang sakit noon. Ngayon, imbes na makita ito bilang batik, tignan mo ito bilang patunay ng pag-unlad. Ang taong ikaw ngayon ay hindi na siya noong dati. Kung kaya mo nang tumingin sa salamin at hindi na mahiya o magsisi, yan ang tunay na pagtanggap. Pero ang pinakaimportante, practice. Walang nagigising na isang araw at biglang nakakalimot sa lahat ng multo ng nakaraan. Ang pagpapakawala ay proseso, isang desisyong dapat ulit-ulitin araw-araw. May mga araw na babalik ang nakaraan, susubukan kang hilahin pabalik, magpaalala ng mga alaala, bumulong ng pagsisisi. Pero kapag dumating yon, paalalahanan mo ang sarili mo. Wala ka na doon. Nasa kasalukuyan ka. May buhay na naghihintay pa sa'yo. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, gusto kong malaman mo na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na to. At huwag mong kalimutang mag-subscribe kasi tuwing may natutuklasan akong bago, gusto kong ikaw ang unang makaranas nito kasama ko. Pangatlo, umangkla sa kasalukuyan. Ang isip ng tao ay parang bangka na nagpapaanod sa ilog ng panahon. Kapag pinabayaan mo lang, madali lang siyang matangay ng dalawang pinakamalalakas na agos. Pagsisisi sa nakaraan at pag-aalala sa hinaharap. Pero may isang lugar na hindi ka kayang hilahin ng mga agos na to. Ang kasalukuyan, ang iyong anchoring point. Kapag inangkla mo ang sarili mo sa sandaling ito, hindi ka na kayang pigilan ng nakaraan at nawawala na ang kapit ng hinaharap. Ang natitira na lang ay ikaw, tunay na nabubuhay, tunay na nakakaramdam, tunay na umiiral. Nakakagulat man pero ang pagiging nasa kasalukuyan ay isa sa pinakamahirap gawin. Kumakain tayong hindi nalalasahan, nagsasalita ng hindi talaga nakikinig, nagtatrabaho habang lutang ang isip natin sa kinabukasan. Hindi tayo tunay na nabubuhay, dumadaan lang tayo sa panahon na parang matang ng anino. Pero subukan mong huminto. Pumikit ka, makinig ka, talagang makinig sa mga tunog na nasa paligid mo. Ang hangin, ingay ng sasakyan, ritmo ng iyong paghinga. Sa sandaling yon, may kulang ba? Wala. Lahat buo, lahat nangyayari sa takdang panahon at tunay kang buhay. Hindi matatagpuan ang kapayapaan sa nakaraan o hinaharap. Nandito lang siya sa sandaling ito. Alam na alam ito ng mga Stoic. Hindi nila hinabol ang kaligayahan sa kinabukasan o pinagluksaan ang pagkawala ng kahapon. Buong-buo nilang ibinuhos ang kanilang kalooban sa kasalukuyan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, limitahan mo ang sarili mo sa kasalukuyan, hindi bukas, hindi kahapon, kundi sa mismong sandaling ito. Pero paano nga ba natin mahahawakan ang kasalukuyan sa halip na hayaang lumusot na parang buhangin sa ating mga daliri? Simulan mo sa pinakasimpleng bagay. Bigyang pansin ang ginagawa mo. Kapag umiinom ka ng tubig, damhin mong dumadaloy sa iyong lalamunan ang lamig. Kapag naglalakad ka, pansinin mo bawat hakbang. Kapag may kausap ka, tumingin ka sa kanilang mga mata at makinig talaga. Mukha mang maliit na bagay, pero sila ang susi sa panloob na katahimikan. Kasi kapag buong-buo kang present, wala nang puwang ang pagsisisi o pagkabahala. Basta nandyan ka lang. Pero huwag mong ipagkamali na ang pagiging nasa kasalukuyan ay pagtakas sa hinaharap. Parang swordsman, hindi pwedeng puro espada lang ang iniisip tapos walay sa buong estratehiya ng laban. Pero hindi rin siya mananalo kung puro din future ang iniisip at hindi fully present. Simple lang, hindi mo dapat bitawan ang pagpaplano, pero ang mga plano ay may saysay lang kung ginagamit mo ang mismong sandaling ito
para kumilos. Isang simpleng paraan para bumalik ang isip mo sa ngayon ay gamitin ang paghinga bilang angkla. Kapag nahuli mong naglalakbay na naman ang iyong isip, huminga ng malalim. Damhin mong napupuno ang iyong baga, tapos dahan-dahan mong ilabas. Hindi kailanman nabibilang sa nakaraan o hinaharap ang hininga. Laging nandito't ngayon. Sa pagbalik sa hininga mo, bumabalik ka rin sa kasalukuyan. Kapag tunay kang nabubuhay sa kasalukuyan, parang tumitigil ang oras. Naranasan mo na ba yung lahat parang huminto? Yung sunset na parang hinihingal ka sa ganda, yung tawa na hindi mapigilan, o yung sobrang focus na parang naglaho ang paligid? Yun, kapag naging isa ang isip at sandali, at natutunaw ng kusa ang lahat ng pag-aalala dahil hindi naman talaga sila nag-e-exist dito. Pero para magtagal ito, kailangan din nating matutong huminto minsan. Kapag lagi kang tumatakbo, hindi mo ramdam ang lupa sa paa mo. Kapag laging nag-iisip ang utak, hindi niya nakikita ang mas malawak na larawan. Kaya ang susunod na hakbang sa paglalakbay na to ay hindi lang basta mabuhay sa kasalukuyan, kundi alamin din kung kailan dapat huminto, mag-pause na may layunin, para linawin ang isip, magdesisyon ng mas tama. Hindi lang basta mabuhay, kundi mabuhay ng buo. Pang-apat, huminto na may layunin. Akala natin, para makamit ang marami, dapat tuloy-tuloy ang kilos, walang pahinga, trabaho ng trabaho. Pero baka ang pinakamalaking paradox ng productivity ay ito. Paminsan, ang pinakamabilis na paraan para makafocus ay hindi ang pilitin pa ang sarili, kundi malaman kung kailan dapat huminto. Balikan mo yung mga sandaling parang natrap ka sa walang katapusang pag-iisip, o nilubos mo ang pagtatrabaho kaso lalo ka lang napagod at na-stress. Doon mismo nagiging susi ang saglit na pahinga para maibalik ang enerhiya, palinawin ang isip, at mahanap ulit ang natural na kalinawan mo. Noong panahon ng mga Romano, may interesting silang konsepto. Otium. Hindi lang ito basta pagpapahinga, kundi makahulugang pagiging payapa, pagninilay, pakikipag-ugnayan sa sariling karunungan, at paghahanda para sa susunod na aksyon ng mas malakas na muli. Sa panahon ngayon, pwede mo itong gawin sa pamamagitan ng ilang minuto kada araw para i-reset ang isip mo. Pwede ka lang pumikit, huminga ng malalim, at hayaang lumutang ang isip ng walang bigat kahit saglit. Pwede rin namang tumingin sa bintana, mag-obserba ng mundo sa paligid ng may banayad na awareness. O kahit mas simple pa, ibaba ang ballpen, lumuwag ng katawan, at hayaan ang sarili na buong buo sa kasalukuyan. May interesting na katotohanan. Ang mga dakilang isip sa kasaysayan, malalalim ang pag-unawa sa kapangyarihan ng pag-pause. Sabi ni Leonardo da Vinci, paminsan, umalis ka, magpahinga. Kasi kapag bumalik ka sa ginagawa mo, mas malinaw ang mga desisyon mo. Sabi naman ni Marcus Aurelius, walang mas tahimik o mas malaya sa abala kaysa sa kaluluwa mo. Lumagi ka madalas sa santuaryong ito. Hindi mo kailangang maghanap ng katahimikan sa malayo. Nasa loob ito ng isipan mo. At para ma-access ito, kailangan mong matutong huminto. Subukan mong mag-eksperimento. Sa susunod na maramdaman mong stressed o masyadong nakatutok, imbes na piliting tapusin agad, huminto ka muna. Even 30 seconds lang. Pumikit, huminga ng dahan-dahan, at damhin ang sarili mo sa sandaling ito. Ramdam mo ba yung pagbabago? Sa konting oras lang, bumabagal ang tibok ng puso, mas gumagaan ang pakiramdam, at parang may nanunumbalik na kakaibang payapa. Hindi ito mahika, ganito gumagana ang utak natin. Kapag sinasadya ang pahinga, mabilis makapag-switch ang nervous system mula sa pagka-overstimulate papunta sa relaxation. Umaayos ang focus at desisyon. Pero paano mo nga ba ito gagawing habit, hindi lang pansamantalang trick? Sagot, intentionality. Magtalaga ng maliliit na pause points sa schedule mo. Bago mag-umpisa ng mahalagang gawain, maglaan ng minuto para ibalik ang kalmado mo. Pagkatapos ng isa, labanan ang urge na tumalon agad sa kasunod, huminto muna, magpahinga, hayaang mag-sink in ang nangyari. Pwede kang magkaroon ng simple mantra, pause, breathe, observe. Para paalalahanan ang sarili na bumalik sa kasalukuyan.
Kapag lagi mong ginagawa to, makikita mong kahit habang kumikilos, sumisiksik na yung stillness. Hindi mo na kailangang magmadali o matingga sa tensyon. Mas tumitibay ang focus mo, linaw ng pag-iisip at higit sa lahat, nararanasan mo ang malalim na panloob na kapayapaan. At dito na tayo sa kalahati ng journey natin para tuklasin ang mga paraan kung paano gawing mas kalmado at matatag ang ating isipan. Kung umabot ka rito, malinaw na seryoso ka sa pag-invest sa sarili mo. At napakahalaga nun, patunayan mo ang commitment mo sa comment section. Control my mind. Pero syempre, ang larawan lang ay buo kapag magkasama-sama ang mga piraso. Yung susunod pang bahagi, magdadagdag pa ng panibagong pananaw para mas lalo mong mamaster ang sarili mo sa mas malalim at pangmatagalang paraan. Samahan mo kami, baka nandyan na sa mga susunod na sandali ang matagal mo nang hinahanap. Panglima, masterin ang iyong isip. Ang isip ng tao, kapag hindi inaalagaan, parang hardin na pinabayaan. Tumutubo dyan ang mga damo ng negatibong pag-iisip, walang basehang mga pagkabahala, at ilusyon na walang koneksyon sa realidad. Inaagawan nito ng espasyo ang binhi ng kapayapaan at karunungan. Pero hindi gaya ng damo sa kalikasan. Ang mga negative thoughts na to, hindi basta-bastang nawawala. Kung hindi mo sila sinasadya na kontrolin, tatagal, lalago, at kayang lamunin ang kaluluwa mo. Kaya naman, ang mastery sa ating thoughts ay hindi lang opsyon. Ito ay mahalagang misyon para sa malinaw at payapang isip. Alam ito ng mga Stoic. Hindi nila ginusto na kontrolin ang mundo, kundi naging focus nila yung tanging meron silang kontrol, ang sariling mga iniisip. Sabi ni Marcus Aurelius sa isang di masyadong kilalang pero sobrang lakas na quote, "Ang iyong isipan ay kumukuha ng anyo sa kung anong madalas mong iniisip, kasi ang espiritu ng tao ay kinukulayan ng mga ideyang ito. Ang mga ideya nating madalas kanlungin, iyon ang bumubuo ng ating utak. Kung hinayaan nating mangibabaw ang takot, pagsisisi o galit, tayo rin ang nagpipinta ng madilim sa loob natin. Pero kung matutunan nating salain at idirekta ang ating mga iniisip, pwede nating gawing lugar ng linaw, lakas at kalayaan ang ating isipan." Paano nga ba natin mamanahin ang sariling isip? Unang hakbang, awareness. Kilalanin mo yung mga iniisip na lagi mong niyayakap. Saan sila galing? Talagang beneficial ba sila? O automatic reaction lang ng utak mo? Karamihan sa mga alalahanin na nililikha natin ay hindi sumasalamin sa realidad. Mga anino lang sila na nililikha ng imahinasyon natin. Ang isang taong tinanggihan sa trabaho ay hindi naman talaga nahaharap sa isang malaking sakuna. Pero kung paulit-ulit niyang sasabihin sa sarili na, "Hindi ako sapat," o "Hindi ako magtatagumpay," ang mga mismong iniisip na ito ang nagpapakulong sa kanya. Isipin mo ang isipan bilang isang ilog na dinadaluyan ng napakaraming kaisipan. Hindi natin mapipigilan ang paglitaw nito, pero makakapili tayo kung alin ang hahawakan at alin ang palalayain. Kapag natukoy na natin ang mga kaisipan na ito, ang susunod na hakbang ay baguhin ang relasyon natin sa negatibidad. Maraming tao ang pilit nilalabanan ang kanilang masasamang iniisip, pero habang mas gusto nating talunin ang mga ito, mas lalo lang itong lumalakas. Hindi pagsupil ang layunin, kundi ang objetibong pagmamasid. Kapag may negatibong iniisip, tanungin mo ang sarili mo, nakakatulong ba sa akin ang kaisipang ito? Totoo ba ito? Sulit ba itong paggastusan ng oras at enerhiya ko? Sa halip na paniwalaan agad ang lahat ng ibinabato ng isip, maging mahigpit na tagapangasiwa, para lang hayaan ang mga kaisipang may tunay na halaga ang manatili. Subukang isulat ang mga paulit-ulit mong naiisip. Nakakatulong itong maging malinaw ang mga ito sa iyo, sa halip na maligaw lang sa mga walang katapusang pag-ikot ng isipan. Sa pagbasa mo nito pabalik, mapupuna mo kung alin ang walang saysay na paniniwala, alin ang takot na walang basehan, at paano mo maaaring baguhin ang pananaw mo. Madalas nating isipin na permanente na ang ating paraan ng pag-iisip, pero ang totoo, karamihan ng mental patterns ay kayang baguhin. Isang taong laging nag-aalala, kayang matutong mag-isip ng mas realistiko.
Ang mahilig manisi sa sarili, kayang linangin ang malasakit sa sarili. Ang pagbabago ay hindi biglaan, parang pag-ehersisyo ng isang kalamnan. Habang mas madalas mo itong ginagawa, mas lumalakas ang kakayahan mong kontrolin ang isipan mo. Pero kung sobrang higpit ng pagnanais nating kontrolin ang bawat kaisipan, baka mapunta tayo sa isa pang patibong, stress at pagka-obsessed. Kaya isa pang mahalagang aspeto ng mastery sa isipan ay ang matutuhan kung kailan dapat bumitaw. Hindi lahat ng kaisipan kailangan suriin. Hindi lahat ng labanan sa kalooban dapat labanan. Minsan, ang pinakamabisang paraan para mapayapang pamahalaan ang isipan ay hayaang natural lang itong umagos. Parang tahimik na tagamasid sa tabi ng ilog. Pinapanood lang ang agos ng tubig. Hindi sinusubukang kontrolin ang bawat alon. Pang-anim, kumalas ng may dangal. Naranasan mo na bang parang kumakapit ka sa isang lubid sa gitna ng bagyo? Punit ang mga palad mo sa kakahawak pero takot kang bumitaw. Kumakapit tayo sa mga bagay, relasyon, trabaho, pangarap. Iniisip na kung hinding-hindi natin bibitawan, hindi ito mawawala. Pero habang lalo tayong kumakapit, mas lalo tayong napapagod. Habang pilit nating kinokontrol, mas lalo tayong nababalisa. At ang pinakamalungkot na bahagi, bihirang ma-realize na madalas ang mismong pagkapit natin ang dahilan ng ating paghihirap. Isipin mong nakatayo ka sa isang tulay na kahoy na nakausli sa rumaragasang ilog. Sa ilalim mo, dinadala ng agos ang lahat, mga nalaglag na dahon, sirang sanga, maliliit na bato na kuminis sa daloy. Kung aabot ka para abutin ang dumadaang dahon, baka mawalan ka ng balanse, baka nga malaglag ka pa sa ilog, pero kung mananatili kang nakatayo at nagmamasid lang, tuloy-tuloy ang daloy ng tubig, pero payapa ka. Ito ang pagkakaiba ng attachment at peaceful acceptance. Hindi itinuturo ng Stoicism na maging walang pakialam. Tinuturuan tayong magmahal ng matalino, umangkin ng hindi nabibigti, ibigay ang buong puso ng walang takot sa pagkabigo. Kung may minamahal tayong umalis, kung may pagkakataong dumula sa kamay natin, kung iba ang landas na tinahak ng buhay kaysa inaasahan natin, malulungkot tayo, pero hindi natin kailangang malunod dito. Pwede tayong makaramdam ng panghihinayang nang hindi nilulunod ang sarili sa walang katapusang paano kung o sana. Ang payapang isipan, hindi yung walang pakiramdam, kundi yung sapat ang lakas para hindi mapadpad ng mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Isipin mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo, kaibigan, minamahal, trabaho, pangarap. Ngayon, isipin mo silang parang mga ibon sa langit. Dumadapo, nagbibigay ng tuwa at koneksyon, pero pwedeng lumipad anumang oras. Pwede mo silang tanggapin, namnamin ang bawat sandali habang nasa iyo sila. Pero kung sakali at lumipad sila palayo, dapat ka bang magpatalo sa dalamhati at mawala ang sarili mo? O kaya mo bang ngumiti, nagpasalamat sa pagmamahal o tuwang natamo mo, nang hindi kailangang kumapit ng mahigpit? Sabi ni Epictetus, ang tunay na yaman ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pag-aari, kundi sa kakaunting kinakailangan. Habang mas konti ang kinakapitan natin na lagpas sa ating kontrol, mas konti ang alala, mas konti ang pagdurusa. Pag hindi na natin kinatatakutan ang pagkawala, doon natin totoong na-appreciate ang kung anong mayroon tayo. Pag hindi natakot mag-fail, buong-buo na nating naibibigay ang sarili natin sa buhay. Hindi binibigatan ng expectations. Pero hindi madaling bumitaw. Tayong tao, natural na gustong kontrolin ang lahat. Naghahanap ng katiyakan. Kaya mag-practice ng paunti-unti. Kapag nainip, naiinis o nababalisa ka dahil sa isang masakit na comment, sa nasirang relasyon, sa planong hindi umayon, huminto saglit at itanong sa sarili, nasa kontrol ko ba ito? Kung hindi, hayaan na lang siyang lumutang palayo na parang dahon sa ilog. Kung oo, kumilos ng buong puso, pero huwag hayaang makadena ang isipan sa resulta. Makalipas ang panahon, mapapansin mong ang tunay na pagkamapayapa ay hindi talaga matatagpuan sa panlabas na mundo. Nandyan lang talaga ito sa iyo. Baka panahon na para matutunan natin magmahal ng hindi nakakapit ng sobra.
Magpasalamat ng hindi kailangang umangkin. Magsikap ng hindi natatakot mabigo. Sapagkat ang payapang isipan ay hindi nanggagaling sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa pagkaalam na hindi natin kailangang magkaroon ng lahat para maging masaya. Naranasan mo na bang bumitaw sa isang bagay at na-realize na yun pala ang pinakamagandang desisyon mo? I-share mo ang kwento mo. Di mo alam, baka yung karanasan mo ang sumagip ng katahimikan ng iba. Pangpito, linangin ang pasasalamat. Ang pasasalamat, simpleng konsepto pero susi sa pagbabago ng isipan mula sa damdamin ng kakulangan tungo sa kabuuan. Maaaring maraming pag-aari ang isang tao, pero kung hindi niya nakikita ang halaga nito, parang mga bato lang na walang saysay. Samantalang ang isa namang may simpleng pagkain lang, maaaring mas malalim ang damang kasaganahan. Dahil pinapahalagahan niya ang bawat subo. Sinulat ni Marcus Aurelius, "Huwag mong pagnasaan ang wala pa sayo. Sa halip, bilangin at alalahanin ng buong pasasalamat ang mga biyayang meron ka. At isipin kung gaano mo sila hahanapin kung wala sila sayo." Malakas itong paalala. Lagi tayong naghahangad ng mas marami pa, pero nakakalimutan kung paano yung mga bagay na meron tayo ngayon ay dati nating pinapangarap noon. Pero bakit ba ang hirap magpasalamat? Dahil hindi ganyan kaprograma ang isipan ng tao. Para itong ligaw na hayop, palaging naghahanap, nagkukulang, laging may hinahabol na wala sa abot ng kamay. Dito tumatagos ang kabalintunaan. Kahit marami na ang taglay, kung hindi marunong magpasalamat, kadalasan sila pa ang pinakawala ring laman. Samantala, yung marunong tumanaw ng utang na loob sa maliliit na biyaya, mayaman na kahit konti lang ang meron. Akala ng iba, mindset lang ang pasasalamat. Pero sa totoo, isa itong kasanayan, isang skill na pwedeng itrain. Subukan mong simulan ang umaga, bago sumabak sa rush ng araw. Sa halip na isipin agad ang trabaho o stress, itanong mo, ano ang isang bagay na swerteng meron ako ngayon? Maaaring ito ay mahimbing na tulog, magandang librong binabasa, o basta isang araw pa na nabubuhay ka. Kapag naging habit ang gratitude, parang tinuturuan natin ang utak maghanap ng saya kahit sa simpleng sandali. Ang nakakabilib, sinusuportahan ito ng science. Ayon sa neuroscience, kapag madalas nating pinapractice ang pasasalamat, na-ia-activate ang utak para maglabas ng serotonin at dopamine, mga kemikal na nagpapasaya at nagpaparelax sa atin. Hindi lang ito panandali ang saya. Habang tumatagal, binabago nito ang mismong tugon natin sa buhay. Parang ehersisyo na nagpapalakas ng kalamnan. Ang gratitude nagpapalakas ng isipan. Ginagawa nitong mas matatag harapin ang pagsubok. Hindi lang para sa magagandang karanasan ang pasasalamat. Ang tunay na stoic, nauunawaan na kahit ang mga paghihirap sa buhay, pwede silang maging regalo sa hindi natin inaasahan. Sabi ulit ni Marcus Aurelius, "The obstacle is the way." Ang hadlang ang siyang daan. Bawat hamon pagkakataon para sa paglago. Kung matututo tayong maging grateful, hindi lang sa tagumpay, kundi pati sa kabiguan at pagsubok, hindi na natin ito kailangang katakutan. Ang bagyo pwedeng magpakalansag ng mahihinang sanga, pero pinapalakas din nito ang ugat. Ang kabiguan pwedeng magdulot ng sakit, pero ito rin ang nagbibigay ng leksyon para maging mas matatag at mas mabilis tumayo muli. Sa susunod, kapag niyakap natin ang pasasalamat, kahit sa mga pagsubok sa buhay, tumitigil tayong makita ang sarili bilang biktima ng pagkakataon at nagiging master tayo ng ating sariling tadhana. Isipin mong magising isang umaga at makita na lahat ng mahal mo ay nawala. Wala na ang bahay mo. Ang mga mahal mo sa buhay ay naglaho, pati kalusugan at mga oportunidad, lahat ay nawala. Kung nalaman mo lang na mangyayari ito kahapon, gaano mo kaya pinahalagahan ang bawat sandali? Pero ang totoo, ngayong araw, nasa iyo pa ang lahat ng ito. Bihira mo lang talagang bigyang pansin at pahalagahan. Ito ang ultimate na pagsubok ng pasasalamat. Kaya ba nating mabuhay kada araw na parang nawala na ang lahat tapos ibinalik ulit sa atin? At kapag nagsimula tayong tunay na pahalagahan ang bawat sandali, may kakaibang nangyayari.
Nagsisimula tayong gustong mas maintindihan ang sarili natin sa mas malalim na paraan. Hindi na tayo nadidistract ng mga panlabas na kagustuhan. Natatanong na natin sarili natin, namumuhay ba ako sa paraan na gusto ko? Anong mga iniisip o paniniwala ang kailangan kong baguhin para umusad? Dito na pumapasok ang huling aral ng Stoicism, pagmumuni-muni para sa pag-unlad. Kung ang pasasalamat ay tumutulong sa atin na makakita ng kapayapaan sa kasalukuyan, ang pagmumuni-muni naman ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong mag-evolve, not just to be at peace, kundi para lalong mapalakas ang loob at malinaw ang layunin sa buhay. Pangwalo, magmuni-muni para umunlad. Sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong isipin ang natitirang buhay mo sa pagtatanong sa mga kapitbahay mo kung hindi para sa isang kapakinabangan. Think about yourself instead, about the life you have left to live. Karamihan ng tao inuubos ang araw sa pagsusuri ng mga bagay sa paligid nila, pero nakakalimutang pagmasdan ang sarili. Parang nagpapalipad ka ng barko, pero never mo tinitingnan ang mapa. Gumagalaw ka nga, pero umuusad ka ba talaga? O basta-basta na lang nadadala ng agos? Ang pagmumuni-muni ay hindi tungkol sa pagsisisi o paglubog sa panghihinayang. Isa itong gamit para maitama ang direksyon. Hindi na mababago ang nakaraan, pero maaari itong pag-aralan, matutunan at magamit para matalo ang hinaharap. Pero paano ba magmuni-muni nang hindi natatangay ng negativity? Isipin mo na lang ang bawat araw ay parang piraso ng musika. Habang lumulubog ang araw, umuupo ang musikero at pinapakinggan ito. May mga maling nota, may mga hintong di dapat, pero meron ding sandali ng inspirasyon. Hindi niya hinuhusgahan ang sarili gamit ang pagsisisi, kundi may pag-unawa. Ganyan din dapat ang pagmumuni-muni, hindi bilang paghuhusga sa sarili, kundi pagpipino sa simponya ng buhay mo. Ang isang simpleng practice ay ang pag-journal sa dulo ng araw. Hindi kailangang mahaba o komplikado. 3 tanong lang. Ano ang nagawa kong maganda ngayon? Ano ang pwede kong nagawa ng iba? At ano ang babaguhin ko bukas? Hindi ito nostalgia, kundi refinement. Ang Stoic, hindi lang namumuhay ng isang buhay. Namumuhay siya ng marami. Dahil bawat araw ay parang muling kapanganakan, may mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Nakakagulat na maraming tao ang natatakot magmuni-muni. Parang tumayo sa harap ng malaking salamin na lumalaki, walang matatakasan ang mga kahinaan, pagkakamali at mga di mabigkas na takot. Pero kung hindi natin haharapin gawing malinaw ang sarili, paano tayo magbabago? Walang mandirigmang lumalaban nang hindi tinitingnan ang kanyang mga sandata. Ganon din ang buhay. Kung hindi natin sinusuri ang sarili, hindi tayo tunay na namumuhay. Nagkakariyak lang tayo sa paligid. Pero hindi lang tungkol sa pagkilala sa pagkakamali, ang pagmumuni-muni, mahalaga rin ang kilalanin ang progreso. Sa mundo kung saan laging nakatingin sa pagkukulang, ang pagkilala sa sariling pag-unlad ay isang uri ng self-care. Ang isang di perpektong araw ay hindi palpak. Basta sa bawat gabi, makikita mong mas naging mabait, mas pasensyoso, o mas kalmado ka kaysa kahapon. Success na yon. Ang malalaking tagumpay ay hindi bigla-bigla. Dumarating yan sa maliliit at tuloy-tuloy na pag-a-adjust. Isipin mo ang arkitektong gumagawa ng bahay. Kung hindi niya sinisilip ang plano, baka unti-unting maging marupok ang bahay kahit walang nakakakita, hanggang bigla na lang bumagsak. Ganon din ang isipan. Kung hindi ka regular na nag-check-in sa sarili, dumadami ang negative habits, limiting beliefs, at unconscious reactions. Nagiging pader na pumapagitna sa iyo at sa pinakamataas mong potensyal. Ang pagmumuni-muni ang pamatok na bumabagsak sa mga pader na to para makapagsimula kang magtayo sa matibay na pundasyon. Paano mo mapapanatili ang habit na ito? Gawin mo itong parang ritual, parang artisan na pinatalas ang kanyang kutsilyo gabi-gabi. Bigyan mo lang ng 5 minuto bago matulog para mag-reflect, isulat ang natutunan at pinakaimportante, mag-commit kahit sa pinakamaliit na pagbabago para kinabukasan. Isa lang na habit na ito kapag tinutukan mo pang matagalan, magdudulot ng malalim na pagbabago sa sarili.
Hindi mo kailangang maging perpekto bigla. Ang mahalaga, hindi ka pareho ng sarili mo kagabi. Ang magmuni-muni para umunlad ay hindi lang mental exercise. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Habang mas pinapractice mo ito, mas hindi ka natatali sa paulit-ulit na pagkakamali, automatic na reaksyon o di pinag-iisipang habits. Nagsisimula kang mamuhay ng may intensyon. Ang pinakaimportanteng tanong na maaari mong itanong sa sarili gabi-gabi ay hindi, ano ang mga mali ko, kundi ano ang natutunan ko. At kung bawat araw masasagot mo ito ng makabuluhan, nagsisimula na ang pagbabago. Kabibigay lang natin ng 8 simple pero makapangyarihang estratehiya para i-master ang isipan gamit ang Stoicism. Ang mga prinsipyo na ito, hindi lang malalalim na filosofiya o teorya, practical tools sila para matutunan mong palaguin ang inner peace sa gitna ng magulong buhay. Ang peace of mind, hindi yan binibigay ng iba o abot kamay lang na goal. Isa iyong journey na hakbang-hakbang araw-araw. Kapag na-master mo ang isipan, natutunan tanggapin ang hindi kayang baguhin at pinalakas ang inner resilience, hindi lang katahimikan ang makukuha mo, kundi magiging pinakamalakas kang bersyon ng sarili mo. Kung nagustuhan mo itong video at di mo pa na-like, paki-like na malaking tulong para suportahan ako. Huwag kalimutang mag-comment at i-share ang thoughts mo. Alin sa 8 tips na ito ang pinaka-umapekto sa iyo? Ano ang unang ia-apply mo sa buhay mo? At kung may kilala kang naghahanap ng inner peace, share mo sa kanila ang video na ito. Panghuli, mag-subscribe na rin sa channel para lagi kang updated sa mga susunod na tips at insights dahil nagsisimula pa lang ang journey mo sa pag-master ng iyong inner world. Maraming salamat at magkita tayo sa next na video.